Ngayon, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung pitong churches dito sa Pilipinas na sablay yung mga turo. Okay? Pero bago yung lahat, tignan muna natin itong nag-comment na to. Sabi niya dyan, bakit ganyan ka magsalita? Ang angas ng personality mo? Brad, ang mahal na Panginoon ba sa tingin mo nung nangaral dati sa mga Pharisee at saka sa Sadducee? Nung sinabi niya, hipokrito. Nung sinabi niya, blind guides. Nung sinabi niya, lason ng inyong mga salita. Sa tingin niyo, malumanay, walang angas. Sa tingin niyo, maamo siya nag-preach doon? Sinabi ng mahal na Panginoon, babalik ako. Hindi lang ako ay parang espada. Bakit espada? Magkukos ng division, ng paghihiwa-hiwalay. Anong ibig sabihin ng paghiwa-hiwalay? Ibig sabihin paghiwa-hiwalay kasi ikaw na makakakilala sa tunay na salita ng Diyos, ang relasyon talaga sa Kanya, iiwan mo kahit pamilya mo. Diba sinabi? Kung sino ang nagmamahal sa anak niya o sa magulang niya higit sa akin, hindi karapat dapat sa akin. Ganun din, magulang mo sa mahal na Panginoon, sa parents at sa mga pastor mo. Hindi lang sa pamilya mo talaga. Okay? It will cause division sa lahat ng bagay, sa pamilya, sa churches, sa mga religion mo, sa mga kaibigan mo, sa lahat. He will cause division. Kasi isolate ka niya, ikaw lang talaga mag-isa. Para magkaroon ka ng deep na relasyon sa kanya. Sa palagay mo, yun yung nangaral siya nun, malumanay? Hindi. Parang tabak ang salita niya. Diba? Ito pa isa. Nag-comment din. Nag-message sa akin. Ba't daw ako mangaral? Bakit daw ganyan? Wala daw ako sa kabanalan. Okay? Brad, sabi ng mahal na Panginoon, tignan mo yung troso sa mata mo. Huwag yung puwing nakakapiranggot sa kapatid mo sa mahal na Panginoon. Etong tao na to, itong mga to, kapatid ko pa sa church namin. Imagine that. Isipin mo ng maigi, ikaw ba? May nagagawa man lang. Ako ito, nangangaral ako. May mga rason kung bakit. Nakahiga na ako noon, pagod na ako noon. May download na binigay sa akin ng banal na espiritu, kailangan kong i-preach. Kailangan ko na rin matulog at the same time, parinig ko siya. So bakit kailangan mo mamuna? Ikaw ba may nagawa ka, may naambag ka ba para may share yung gospel? Ako ito, sinishare kong salita ng Diyos. Diba? Tignan mo ang sarili mo. Tignan mo yung sarili mong kaluluwa, Brad. Okay? Oo, tama ka na kailangan itama yung mga mali. Eto, mamaya itatama ako yung mga mali nyo, okay? Pupunahin ko rin kayo. Pupunahin ko rin yung 7 churches. Okay? Hindi lang kayo, lahat. Okay? Ito pa, isa na muna. Nonsense daw. Unahin natin dito. Alam mo, dati, iglesia rin ako ni Cristo, Brad. Hinandog ako dyan 2 beses. Okay, sinabi ko yan sa kanya dyan, ayan. Hinandog ako dyan 2 beses. Binautismuhan, dinoktrinahan ako dyan 2 beses din, pero hindi ko tinanggap yung bautismo. Unang-una pa lang sa lahat. Brad, ang tingin nyo sa mahal na Panginoong Jesucristo, tao. Okay? Ngayon, kami rito. Ngayon, nag-comment kami dito na kung ano-ano. Ginamitan niya na ako ng magic word ng Iglesia ni Cristo. Gawa 2028. Brad, yung Gawa 2028 na yan, nauna ang Bible verse na yan bago yung relihiyon nyo. Ngayon, yung relihiyon nyo, yung leader ng relihiyon nyo, ginamit yung Bible verse na yan para mahikayat kayo. Naintindihan mo? Maniniwala ka dyan kung nauna yung relihiyon nyo bago magawa yung Bible verse na yan. Naintindihan mo ba yung punto? Isang araw, nagbabasa ng Biblia, yung church leader nyo, nakita yung Gawa 2028, nakita Iglesia ni Cristo, doon ipinangalan yung relihiyon nyo para makapaghikayat siya, ito ang matutubos ng dugo ng Diyos. May ibang ibig sabihin yan. Alam mo kung ano ibig sabihin yan? Yung salitang Iglesia ni Cristo, isang sentence yan. Ayan yung mga nananampalataya sa mahal na Panginoong Jesucristo, yun yung iglesia niya. Kasi you are the temple of God, di ba? Ikaw daw yung temple. Ikaw yung church mismo. Ikaw yung iglesia niya. Iglesia ni Cristo, ikaw. I am the temple, di ba? 3 araw. Sabi ng mahal na Panginoon,
Itatayo ko ang templo na yan ng 3 araw. Nagtaka yung mga tao, paano 3 araw? Ang tagal namin itinayo yan. Ang ibig niya sabihin, yung katawan niya. Okay? Binuhay ng banal na espiritu. And that same Holy Spirit is living within you. You are the temple of Christ. Ikaw, yung relasyon mo sa mahal na Panginoon, yung importante. Hindi yun yung relihiyon na Iglesia ni Cristo. Okay? O next, Jehovah's Witnesses. Jehovah's Witnesses, may sarili kayong Biblia. Imagine mo, lahat ng Lord, lahat ng God, pinalitan nyo ng Jehovah. Sinabi sa Revelation, do not add and subtract. Kasi pagbabayaran nyo yan. Ngayon, eto, yung 7 messages sa 7 churches. Okay? Pinapasabi to ng mahal na Panginoon sa inyo. Unless you repent, okay? You are blind guides. Maliligaw lahat ng mga sumusunod sa inyo. Isunod natin yung mga Christians. Ito nga, balik tayo dun sa namuna sa akin na church. Kasi Christian ako. Church member namin. Alam mo kung anong problema sa atin, Brad? Tsaka sa lahat ng mga ibang Kristiyanong sekta, tsaka denominasyon, masyadong idolatry. Okay? Nagiging idolatry na. Sa mga pastor natin, sa mga... Brad, ang importante sa mahal na Panginoon, yung relasyon mo sa Kanya. Ha? Minsan sinasabi pa, dobleng paggalang. Mas doble pa yung paggalang sa pastor. Okay? Hindi pa pwedeng mapalitan ang mahal na Panginoong Jesucristo dyan sa puso mo. Walang relihiyon na makakapagligtas. Okay? Huwag kang masyadong dumikit sa doktrina. Alam mo kung bakit? Ganyan na ganyan yung mga Pharisee at saka Sadducee dati. Dumikit sila sa doktrina ni Moises kahit nandyan na ang mahal na Panginoong Jesus. Sabi ng mahal na Panginoong Jesus, ako na yung dapat yung sundin. Pero nakadikit sila dun sa doktrina ni Moises. Hindi nila natanggap ang mahal na Panginoon kasi nakadikit sila dun sa doktrina ng sekta nila o ng relihiyon nila. Ayun ang dapat natin iwasang mga Kristiyano, Brad. Yung wag tayo masyadong magkulong dun sa doktrina ng ito tinuro sa akin ng mahal na pastor, bawal ako magubad, Brad, lahat tayo makasalanan. Lahat tayo nag-fall short. Okay, pare-pares tayong mali. Pare-pares tayo, lahat ng relihiyon mali. Okay? Lahat tayo kinakahabagan lang. Nanghihingi lang tayo ng habag lahat sa Kanya. Huwag ka mamuna, Brad. Yung troso sa mata mo, yung anuhin mo. Worry about your soul. Iwasan natin yun. Nagiging idolatry. Nagiging idolatry na kasi. Idolatry sa religion. Okay? Pinagpapalit na natin ang mahal na Panginoon sa religion. Ayun ang iwasan mo. Sunod natin ang Islam. Doon pa lang sa ang tingin nyo sa mahal na Panginoong Jesucristo, tao o propeta, sablay na. Diba? At sinabi nyo, mas accurate ang Quran kaysa sa Biblia. Kasi ang Biblia, Aramaic, dati isinulat. At mali-mali na yung pagsalin. Diba? Kung iintindihin mo ng maigi, merong hindi pwedeng maging mali ang pagsalin ng Biblia. Kung alam mo kung bakit, sabihin na lang natin, merong 4 accounts. Yung dati, yung ancient scripture. Merong 4 accounts na malalaking churches na may hawak ng ancient scripture. Kung may isa man doon na sekta maliit na nagbabago o binabago niya, sinusubukan niyang baguhin o tinatranslate niya ng mali yung scripture, papasok lang siya doon sa isang account. Okay? Hindi siya papayagan nun. Kung papayagan man siya nun, meron pang 3 account na magkukumpirma na dapat pumayag para tuluyang mabago lahat ng scripture na nababasa natin ngayon. I hope it makes sense. Kaya napaka-imposible na ngayon ang sinasabi sa Biblia, Jesus, kung dun pa lang napaliwanag ko na sa'yo na totoo ang Biblia, ang sinabi sa Biblia, Jesus is the only way and the truth and the life. No one comes to Father except through Him. Okay, kaso ang paniniwala nyo sa mahal na Panginoong Jesucristo ay propeta lang ay Diyos lang. Propeta lang o tao lang. Sablay na agad ang Islam. Pang-5, pinakamalaking relihiyon dito sa Pilipinas, Katoliko.
Doon pa lang sa naniniwala kayo, sinasamba nyo si Mama Mary tsaka yung mga ibang santo mali na. Sumasamba kayo sa ribulto. Di ba? Ang dami nyong dapat i-repent. Ayaw ng mahal na Panginoon ng idolatry. Idol worshiper. Ayun yung ibig niya sabihin dyan, yung mga kahoy na yan din. Bukod dun sa mga pumapalit sa puso mo, na mga pastor mo, relihiyon mo, yan din yung mga kahoy nyo. Ayun yung kailangan nyong iwasan. Sinabi ng mahal na Panginoon dun sa babaeng Samaritan, you can worship me wherever you want, whenever, kahit kailan, kahit nasaan ka, through your heart. Hindi mo na kailangan ng ribulto na para makita mo na, yun yung, sabi sa Biblia, wag kang sasamba sa kahit anong inukit. Okay? Ayan pa lang. You need to repent. Marami tayong naliligaw lahat. Ano sunod? MCGI. Ano sinabi ng pastor nyo? Sinabi ng pastor nyo, na kayo, kailangan magpabautismo sa relihiyon nyo para maligtas. Di ba? Na kayo lang yung maliligtas. Alam mo, lahat naman ng relihiyon ay yung sinasabi. Ayun pa lang sablay na. Di ba? Hindi ka maliligtas niyan. Hindi ka maliligtas ng pag-anib mo dyan, Brad. Makapagligtas sa'yo, relasyon mo sa mahal na Panginoon. Magbasa ka ng Biblia, Brad. Tignan mo kung ano makapagligtas sa'yo. Sulat yun dun. Isa pa, ito pinakahuli. Pang-7. Ganon din sa pangalan niya, Seventh-day Adventist. Sinabi nyo na ang mahal na Panginoong Jesucristo at ang Archangel Michael parang iisa. False teaching yun, Brad. Okay? Hinamali nyo. Katulad ng iba, na propeta lang daw tao. Hindi nyo sinasabi ang tunay na katauhan ng mahal na Panginoong Jesucristo. Tunay na kalagayan niya. Siya ay Diyos. Okay? Ayun yung kailangan yung i-repent. Marami pa. Si Satan is scapegoat daw. Si Archangel Michael ay anghel. Diba? Ang mahal na Panginoong Jesucristo na isa yan sa Trinity. Sa tatlong persona na nag-manifest. God manifest into 3 personas. Mahal na Panginoong Jesucristo yung isa ron. Parang 3-in-1 na kape. Okay? Yung kape mismo, ayun yung God. Yung tatlo, ayun yung asukal, ayun yung cream, at saka yung kape. Si Kristo, Ama at ang Banal na Espiritu. He is omnipresent. Okay, kaya niyang, habang nandito siya, I am the Father, and I am that Jesus Christ na nagkatawang tao. Okay, ngayon anong punto nito? Lahat tayong mali. Lahat tayong nagkulang. Okay? Lahat ng paniniwala natin may sablay. Hindi tayo mariligtas ng kahit anong religion kasi halos lahat ng religion sablay. Okay? The only way that will save you is deep relationship through Him. Ang mahal na Panginoon. Ayun ang alalahanin mo. Lahat tayo rito, binibigyan lang tayo ng habag. Huwag ka maniwala sa kami lang yung maliligtas. Hindi kayo maliligtas, Brad. Makapagligtas sa inyo kung talagang may relasyon kayo sa Banal na Espiritu, sa mahal na Panginoong Hesus. Hindi yung religion nyo. Ay sana yung tumatak sa isip mo. Alam mo kung bakit? Kung ba't ganito ang mangaral? Bakit napupunan nyo na ang angas? Napupunan nyo na, ba't nakaubad? Ba't ganyan? I am authentic, Brad. Ginagamit ako ng mahal na Panginoon sa kung ano ako. Unti-unti niya akong binabago. Okay? Hindi kasi ako nag-sugarcoat. Hindi ako nagpapakabanal. Okay? Kasi alam naman natin lahat tayo nag-fall short. Lahat ng religion mali. Lahat ng tao may sablay. Okay? Lahat tayo nag-fall short. Kailangan natin ng tagapagligtas. Sinasabi ko sa inyo, kaya huwag niyo po na wala ka sa kabanalan. Brad, lahat tayo wala sa kabanalan kasi kung banal ka, ikaw na lang sasambahin ko. Okay? Bakit siya nakahubad? Ba't ganyan siya mangaral ang angas? Hindi ko sinusugarcoat. Hindi ako katulad ng pastor mo na naka-barong, naka-necktie pa, tapos
I'm born this way. Ganito ako lumaki. Okay? So Jesus is using me this way. Being authentic. Totoo. Sa harap nyo, kung paano magsalita, kung paano Hindi kasi ako katulad nung mga dating pastor na nakaputi sa labas pero sa loob nila ay punong-puno ng, sabi sa Biblia, patay, mga skeleton in the closet. Ano ibig sabihin nun? Pumustura talaga, kala mo nakakurbata, pero punong-puno rin naman ng kasalanan na nakalihim. At pinapangaral mga sablay. 'Di ba? Ano sabi sa kanila ng mahal na Panginoon? Hipokrito. Hindi ako hipokrito, Brad. Sinasabi ko makasalanan ako, ito ako, authentic ako. Binibigay ko sa inyo yung salita ng Panginoon na nanggaling na rin sa Kanya na pinapasabi niya. Sa paraang alam ko, gumagawa ako ng paraan. Unless ikaw, may ginagawa ka bang paraan? Tingnan mo yung sarili mo, Brad. Kasi I'm doing something here. At least. Ikaw, anong ginawa mo muna? Ngayon, ayan, pupunahin ko rin kayo. Ngayon, sana yun na yung tumatak sa'yo. Dito ko natatapusin tong video na to. Sana, maintindihan mo na lahat tayo nagkulang, lahat tayo kailangan lang ng habag niya, nagmamakaawa lang sa habag ng mahal na Panginoon. Lahat ng churches sablay, relasyon sa Kanya ang dapat pagtuunan ng pansin. At hindi dapat mamuna. Kasi lahat nga tayo nagkulang, lahat tayo sumablay. Kailangan lang natin yung relasyon sa Kanya, yung awa niya kahit papano. Sa kabila ng mga kasalanan at wretched nating pagkatao, wretched nating relihiyon maawa pa rin siya sa atin. Ligtas niya pa rin tayo. Praise the Lord.